Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas! At antabayanan po natin ang ating bisita mula sa Zoom. At mukhang hindi pa yan, nandyan na. Nasa Zoom na si Miss Patricia Salvador, ang Senior Immigrant Services Officer, Project Management Division yan, ng CFO. Ito po ang Commission for Filipino Overseas. Miss Salvador, magandang gabi po at salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa inyo dito sa programang Kapa Pilipinas sa DWIZ. Ang inyong pong pagbati, ma'am. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula sa Quezon City, ako po ay nasa opisina ngayon sa head office po ng Commission on Filipinos Overseas. Good evening po sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig ng ating programa ngayong gabi. Yes, Ms. Salvador, maaari po bang ipaliwanag ninyo sa ating mga tagapakinig at ganoon din sa mga tagapanood ang layunin at kahalagahan ng Balik Bayan Program? Ano po ang mga pangunahing serbisyo at oportunidad na iniaalok nito sa ating mga overseas Filipinos? Actually po, ang Balik Bayan Project, isa po ito sa mga flagship program ng Commission on Filipinos Overseas. Inumpisahan po ito noong 2013. Actually, ito po ay isang one-stop online portal for diaspora engagement. Meaning po, ito po ang pinaka-main website po nito. Nakapaloob po doon ng mga iba't ibang kailangan ng isang overseas Filipinos, whether they want to start a business, they want to access online government services, and they want to donate and volunteer in the Philippines. So matatanong niyo po bakit ito po yung laman ng ating website. Kasi nung nagsisimula pa lang po ang Balik Bayan, nagtanong po tayo sa ating mga overseas Filipinos, nagpa-survey po tayo, ano-ano ba yung mga bagay na gusto niyong mailagay sa ating one-stop online portal for diaspora and engagement. And ito po, yung lumabas na yung tatlong sections po na yun. Ang Balik Bayan po, actually it's a play on the Filipino word, Balik Bayan, meaning returning migrant, and link, meaning the internet. So with this project po, we want to mainstream migration and development. Gusto nating mapalapit ang mga programa at serbisyo, hindi lang po ng mga national government agencies, catering for Filipino migrants, pati na rin po ng mga local government units na nagsaserbisyo din po naman sa ating mga migranteng Pinoy. Yes, kamakailan po nagipagpulong si CFO Secretary Dante Clink ang II sa Go Negosyo para sa isang posibleng partnership. Maaari po bang ipaliwanag ninyo ang mga detalye ng partnership na ito at paano ito makakatulong sa ating mga entrepreneurs at sa mga nagdanais magnegosyo sa Pilipinas? Yes, salamat po sa tanong. Actually po, if I may share, Go Negosyo po ang unang partner ng Balik Bayan Project for the year 2025. At dahil po dito, nakita kasi natin na importante po ang entrepreneurship. Kasi po pag ang overseas Filipino, very typical na yan, you have teachers, nurses, doctors, engineers, pero overseas Filipino entrepreneurs, hindi siya masyado nabibigyan ng pansin. So with this partnership with Go Negosyo, it was signed just recently lang po. Si Sir Joey Concepcion po ng Go Negosyo at si Secretary Dante Clink ang II po ng CFO, nag-sign po ng partnership upang ang ating mga overseas Filipino entrepreneurs ay ma-share nila yung kanilang knowledge, skills, and yung mga natutunan po nila abroad sa kapwa Filipino entrepreneurs nila dito sa Pilipinas gamit po ang platform ng Go Negosyo. So, sa madaling salita po ay ipapabilang sila sa network, sa malaking network ng Go Negosyo when it comes to entrepreneurship. Ayun. Paano po nakakatulong ang Balik Bayan sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga OFS at ang kanilang mga hometown LGUs? Actually po, as mentioned earlier, ang Balik Bayan po, hindi lang to isang website. Sa Balik Bayan po, we aim to mainstream migration development, meaning gusto nating mapalapit po ang iba't ibang mga programa ng national government agencies, local government units, non-government associations, even the academe po and civil society organizations, hindi lang po sa mga migranteng Pinoy, pati na rin po sa mga pamilya nilang nandito sa Pilipinas. Kasi we often hear na marami tayong programs and services, pero hindi nila alam na may mga ganito po palang programa and inisyatibo
para sa kanila. So with the Balikbayan project, we want to tanggalin yung gap na po yun and yung challenge na yun para maibigay sa kanila yung mga type po ng programs and services na kailangan po nila. Yun, nako, si General Salazar, meron yatang follow-up question. Miss Patricia Salvador, may matanong lang ako yung sa programa yung sa Go Negosyo para sa mga kababayan natin na nasa labas at para makatulong din sa kanila at saka sa ating bayan. Yung programa nyo ba, kasama na yung package na pag nag-invest sila or magiging entrepreneur, yung training how to become a such, kasi karamihan siya lumalabas sa atin, yung mga medical practitioners, nurses, doctors, other related field, yung iba naman, mga blue-collar job na iba. So, paano yun kung wala silang eksperyensya? So, kasama na sa package doon yung pagtitraining nila para paano magiging isang magandang, hindi lang may-ari, hindi lang pagninegosyo, kung hindi pagmamanage ng isang negosyo. Actually po, yung partnership namin po with Go Negosyo, ito ay kakasain lang po last month. So, yung mga deliverables, kumbaga, ng partnership, ito po ay pag-uusapan pa. Pero tama po kayo, sobrang dami pong programs and services ng Go Negosyo na gustong itap ng CFO para makinabang hindi lamang po ang mga overseas Pinoys, kundi rin po yung mga target beneficiaries dito sa Pilipinas. Isa po dyan yung Kapatid Mentor Me Program. Dito po papasok yung mga overseas Filipinos na kung saan sila po ay magiging part po ng network ng Go Negosyo wherein they will train, they will share their knowledge, expertise po para sa mga nandito sa Pilipinas. Pwede po yun sa mga may existing businesses na o yung mga aspiring entrepreneurs po dito sa Pilipinas. Kasi madami po yan talaga, totoo lang po. Sometimes they have the capital, they have the know-how, but they don't know how to start, where to start their businesses, kung ano po yung magandang business for them. So with this partnership, we really want to help our overseas Filipino entrepreneurs and yung mga nandito po sa Pilipinas. Yung programa niyo, ma'am, maganda yan, Kung sa akin lang naman, if you would like to sell the Republic of the Philippines, why not start? Sa akin lang idea, yung mga product natin dito na pwede para sa labas. We are selling our products, we are helping our co-Filipinos, and one way also of making us known that we have this one. Tama po kayo dyan, sa dami-dami po talaga ng mga available nating programa at serbisyo. Lalo-lalo na po, we have 57 local government partners with the Balikbayan project. Dito po nakikita natin na sobrang dami po ng mga programa at serbisyo nila para sa mga migrante. And of course po, yung sa mga business part din po and processes nila. So na-highlight po ito dito sa Balikbayan project. Ayun, oo, ma'am. Siguro po, hihingi kami ng Magdagdag. Okay, may dagdag na tanong po. Si Calando Marquez. Calando, go ahead po. Miss Salvador, good evening po. Ako po si Ginoong Orlando Marquez, dati pong Pangulo ng Filipino Inventor Society. So, ang pinag-uusapan kasi dito, ma'am, sa aking experience po, yung mga produkto natin na napakagaganda, na certified mismo ng ating Department of Science Technology, paano natin matulungan na kagaya halimbawa yung ginawa ni Lando Marquez na jeep, pumasa ng International Engineering Safety Standard, na irehistro sa Amerika, na irehistro sa China, na irehistro sa Japan, na irehistro sa Papua New Guinea. Bakit hindi palakasin ng gobyerno para tayo naman ay maibenta natin yung kaisa-isa na mukha ng Pilipino na transportasyon sa ibang bansa? Pwede bang mangyari po yun? Tama po kayo dyan, Ang mga Pinoy po talaga ay napakagagaling sa kahit anuman pong industriya. So actually, sir, dun sa inyong tanong, CFO po, actually have a partnership with the hindi po siya partnership, parang ongoing talks po with the Department of Science and Technology na kung saan po ay kasama po mga Filipino inventors na i-improve po natin or i-sell po natin yung mga inyong mga inventions abroad. Pero ito po ay talks pa lamang. Wala pa pong wala pa pong formal na partnership. Sa ngayon po, ang CFO din po, aming ahensya,
ay kami din po ay nag-pursue po ng mga gawang Filipino in terms of our information education, IEC, information education materials, yung po mga aming binibili na pinapamigay din po namin sa aming mga partners dito sa Pilipinas at sa abroad. So this year po, we aim really to have local po, yung mga local na gawa po dito sa Pilipinas na ipamigay po sa aming mga stakeholders sa iba't ibang parte ng mundo. So that's our aim for this year po. Excuse me ma'am, huwag naman sana ipamigay. Kailangan mabenta natin sa ibang bansa naman yes po. Kasi po pangit po yung kami po ang bibili. Kasi unang-una po ma'am, para alam nyo na ba yung batas ngayon na Tatak Pinoy Act na bagong pinirmahan ni Presidente na Filipino First Product? Dapat, di ba ho? Na yes, ultimo kape, yung ating mga kababayan na mapipera, mas masarap pa yung pagbili nila ng kape sa ibang bansa kaysa yung gawang Pilipino. Di ba po? Kaya dito ho ay inanyayahan ko po yung dalawang kasamahan ko sa Filipino Inventors dahil nga po, yung pong ilalabas na namin within this month, ito po yung tinatawag namin na 100% organic fertilizer para sa lahat ng ating halaman, kahoy, vegetable, lahat po, na yung 5 kaban na kailangan sa 1 hektarya doon sa palay, ito po sa amin nagawa ngayon po, na tested na po, na 2 kilo lang ang gagamitin mo, makukuha mo yung ani na kailangan mo na linagyan mo ng abono na 5 kabans. So ito 2 kilo na lang. Sumobra pa nga ho yung nilagyan ng abono na 5 kaban, noong ginamit namin po yung 2 kilo, mas marami pa lang lumabas na ani kaysa doon sa 5 kaban. So yun ho yung aming sinasabi na sana ho tulungan nyo po ang ating Filipino Inventors Association ng ating bansa para naman po makilala tayo, dahil bilang naging Pangulo po ng Filipino Inventor Society, hindi ko po kayang tanggapin na mas matalino sa atin yung Hapon at saka Koreano. Ano masasabi nyo doon, ma'am? Tama po kayo doon, sir, gusto niyo po ba we can have a talk po, can visit our office po para we can talk with maybe we can have a partnership. Yan yung inaantay namin po, na imbitahin po kami para naipaliwanag namin yung po idea ata doon, ma'am, yung selling the Filipino products. Yes, kasi yun din yung yes, sir, oo. Tama, General. Tsaka alam natin, di ba? Ang nakalabas lang sa atin yung mga kumakanta yung mga sumasayaw. Para baka pwede, di ba? Okay. Ma'am, napaka-interesting po at siguro pupunta kaming personal dyan. Paano po makakapag-register ang ating mga OFS sa Balinkbayan portal at ano ang inyong mensahe sa ating mga overseas Filipinos tungkol sa Balinkbayan program, at paano po nila ito mapapakinabangan para sa kanilang sarili at sa pagunlad ng kanilang mga komunidad sa Pilipinas? Our overseas Filipinos po can visit the main Balinkbayan website at balinkbayan.gov.ph. Kung sila man po ay galing dun sa aming 57 LGU partners, meron din po itong tinatawag na localized Balinkbayan website. For example, ikaw po ay taga Pasig City at ikaw yan sa Amerika, partner po namin ng Pasig City. And through this partnership po, na-highlight po kung ano may mga available na programa para sa iyo bilang overseas Filipino Pasigueño. So, i-invite ko sila na i-like din yung aming Facebook page, Balinkbayan po. You can search Balinkbayan. And we hope po with the Balinkbayan project ay ma-mainstream pa po lalo ang migration and development at makarating po sa mga target naming kliyente, overseas Filipinos, ang mga pamilya nila sa Pilipinas at mga communities sa Philippines. Kasi ang usapin pong migrasyon ay hindi lamang sa overseas Filipinos. Ito po ay umaabot din po sa mga localities kasi siyempre po ang ating overseas Filipinos, kahit anuman pong status niyan, temporary, migrant, OFW, permanent migrant, asawa ng foreign national, babalik at babalik din po sa Pilipinas. And gusto po natin mapaabot ang mga programa at serbisyo na ito pag uwi po nila ng Pilipinas. So, we really want to still engage our overseas Filipinos sa Pilipinas at tulungan po tayo sa national development kahit po sila'y nasa abroad na at doon naninirahan at nagtatrabaho.
Ayan, maraming salamat po. Ang inyong napakinggan at napanood ay si Miss Patricia Salvador, ang Senior Immigrant Services Officer Project Management Division ng CFO. Maraming salamat po. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.